Pulo Rap Battle League 1-3 at titulo 2025 dito sa Branded Munoz QC. Pulo, mag-ingay! Yeah! Ang magkakampiyon dito sa titulo 2025 ay magkakamit ng house and lot. Nakaano ko, may MC, pakilala ka. Yo, espero ako ma-Henley Motos Battle League, Pulo Rap Battle League, Sinson Rap Battle, at syempre kay Papa Benji para sa suot ko ng heartbeat at sa girlfriend ko si Kaisa. Sino man yun? Sa kaliwa ko, may MC, pakilala ka. Yo, Tuz, Dope Fellas, Synergy, UG Players, PRWR. Nanalo ng coin toss, si Tuz. Pinili niya mauna. Espero. Tournament, tara! Yay! Siya nga pala si Tuz. Galing siya ng Rap Lines, FRBL, Motus, Pulo, Asbagan, Top Tier. Puta makoy, ikaw ba yan? Grabe yung sipag balagbag. Tapos makikita nyo rin to sa laglagan. Pagtapos ko ilaglag kasi di ako magtitipid ng bara. Kahit sino ka ako. At papatulan maski bata parang Rico Blanco. O di niya gets yung hinugutan. Ano, klaruhin ba muna? Paano yung Rico Blanco tinulugan? Ang tuki ng puta! Pero sige, himbeng pangagago! Tipong ipikit mo lang hanggang ikaw na maging blanco kaso ibang Rico yan. Kilala nyo si AK-69? Yung bungi-bunging talunan sa Motus? Tinalo siya nun. Oo, ang saklap mga pari. Kasi isipin nyo nga gagi, tinalo siya ng tinalo ni Makoy sa Kamartri. Puro gunbars pa siya doon. Bang 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 pung 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 ha? Tunog ng baril, pung 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 pung. Kinang ina mo ka, gung 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 gung. Kaya paano pa kami mabibilib na yung gun bars nga na master? Kung nung binigyan ka nga ng AK, hindi mo na handle. Dami ng ligang sinalangan, kung san-san na sumuot. Puro na mahina katapatan na hindi pa lumusot. Kadasalang niya tupok sa ilalim na bulok. Puro gunbars na sa laban pero di yan pumutok. Paano nga tong nerd ay typical, di lyrical yung words. Tinalo mo nga verse at critical pero ditong critical lang verse. Kasi ako mahirap pinanalo. Pero kahit na mahirap pinanalo. Ikaw puro madali lang tinalo kaya madali lang tinalo. Kaya magkaiba tayo ng mga nilatag sa hapag. Binugbog ko yung green pati yung mix bilang babala ko na sagad. Sa kampyonato na hangad. At oo, dinaan pa nga sa GM nang matanggap nyo lahat. Ito ni The Please, wala yan grabe. Paano pang selfie bars yung format? Ako pasok mga mensahe. Ganun kapag ka merong contact. Isa ito sa pagulat. Walang usad, kakaumay, kadire. Mga sulat, parang pula, panibuhat, sarili. Puro lang yung siya na-emphasize. He become a narcissist to chase clout. Oo, yun lang na-exercise. Ayan tuloy, hindi nag-workout. Paano habi na niya yung magbida pag kinukulang siya sa angle? Ako mismong line, pati yung round, sinaangat na parang barbell. Kaya talunin to, wala nang hassle kasi nawili na nga ata. Na sumalo ng mga papure, na siya rin naman mismo yung nagpasa. Pwes ikaw lang rin ang masisi, ba't maliit tingin sa'yo ng masa? Kasi ang nagtataas lang ng sarili ay ang aminado ring mababa. Walang terminong maingat. Kung kinaharap deadly mission, at pinili mo na lang umiwas, nag-isip ng any reason. Kasi kung selfie bars lang yung agimat, yan ay worst decision. Kasi walang Panama yung pasikat ngayong rainy season. Tayo mo nang pahinga natin, Tuz. Si Espero pala to eh. Idol, pwede ba picture? Sige na, total mo hindi ka naman mananap ha.
Wag na pala doon. Pag umingiti ka pala, para kang mangangagata. Grabe, killer smile. Pwede pang ninja moves yung tira, be. Over the roof yung confidence. Yung mukha, hespero. Pag ngiti, kisame. Tangina mukha kasi maraming ngipin. Pero wag ka. Nakakatulong yan. Para siya'y kagatin ng madla. Ang laking tulong hanggang sa line bite, talagang nagmamarka. Kasi eksatong linya ang ginamit kay Mix. Marami kang homie. Wala ka namang maturing na tahanan. Eksaktong linyang ginamit niya rin kay Mix. Bakit? Yung ideya ba sa utak, konti na, sir? Kaya tamang agaw na ng linya sa susunod na katapat, parang kamoting rider. Patapon na linya na nga yun para sa akin eh. Ginamit mo pa? Aba nice, sir. Ang ganda ng project mo. Chairman, ha? Ano yan? Reduce, reuse, recycle. Tangina kasi nito, red flag tapos sa pulupan at pabida. Galawang taga-China, kumang-angkin siya ng linya. Kasi, naging signature move niya namang dekwat ng line. Bakit? Gusto mo lumakas yung tinta mo? Payo ko, gayahin mo yung pirma ko. Total masyado kang suplado sa ibang fans. Pero sa Reddit, naghahanap yan ng babae na ka-text. Tanginang yan, kausap lang daw yung hanap tapos yung pangalan ng channel, TTPix Request. Tanginang yan, TTPix Request? Grabe ang itim ng balak, tamang hanap ng BBC sa net. Pag nalabuan siya kay Krisa, may isang reserba, tangina. Pag di sila nagbabate, nagpaparaos sa iba. Walang preno tong bibig ko. Basag to sa akin, parang tiwala ng syota niya na meron ng hate. Naghahanap na ng iba, hindi pa nga naghiwalay. Give me a break. Basura yung ugali mo. Tangina, nakakaurat na. Dapat mukha mo na lang pinost mo ron. Total, nakakaburat ka. Tangina, wala nang filter tong aking mga sinasabi, kaya kanyang image ay highly filtered. Exposed ka ngayon masyado, parang puwet na mga IG bitch. Kasi isa kang manunula na manunulot. Na minsan medyo anemic. Grabe, bigla-bigla nagiging poetic pag yung babae poetic. Professional mang manipula. May maputok lang kahit may profession na yan. Ano ba Call of Duty mo, sir? Tawag ng laman? Kasi isa tong LPT. Lapitin ng frosting tambay. G agad, basta sila ng syota niya, may onting away, ang aya, coffee tambay. Maya-maya, meron ng onting tagay, chonky namay, onting tangkay, hanggang ma-OD yang day. Rapper na tigang, pag nakabuo ng round, meron na namang lonely nanay. Star, kasi wanna clap some chicks na mga taga-palakpak sa fans club niya. Star na gumugustong pumasok sa butas parang butt plug lang. Lagi itong may condom sa wallet para daw pag sa libog siya ibinabalot. Sir, paalala ko lang, hindi porket lisensyado ka magturo yung hintuturo kung saan na ipapasok. Tanginang to, mayabang ka lang pero di ka naman mukhang papalag. He's just being a dick kahit wala siyang bayag. Kasi espero ikaw na gumawa ng sarili mong lapida. Totoo naman mga sinabi ni Tito na babaero ka. Pabiro lang pagkakasabi niya. Dahil, pakalawang band, pakinggan natin. Ninakaw ko raw yung, ano yun? Maraming homies pero walang maturing na tahanan. Tanginang to, lakas man trip. Kamusta naman yung mamamatay ka sa linya, Eddie Garcia, na linya ko? Di ba ginamit mo kay Mix? Kaya wag mo akong susumbatan ng mga invento mo. Tanga, wala akong pake sa tahanan, ang importante sa akin yung titulo. Hindi, totoo tus, bilib ako sa'yo. Walang halong biro sa ludo. Kaso nung narinig ko yung linya mo kay Jabo, tangina, bigla ako ng lumo. Masyado mo kasing sinasarili yung bulbul mo. Namamahaw tuloy. Ibang klase cravings mo na ako. Ano gusto mo i-share sa'yo? Inang to. Ibang klase cravings mo na ako. Pero speaking of Jabo, tinulungan ka raw niya sa laban niyo kay Critical. Hindi. Ulul sinabi mo sa call. Kaya pala smooth na yung answer. Nalimitahan mga starter. Naging at home, di maibig. Paano ang kasabwat na niya, Big Brother? O si Jabo yung... si Jabo yung nagdikta ng palabas. Pati yung hulma doon nakuha. Kaya anong tus? Bakit tas? Kasi nanggaling ka lang kay kuya. Inambunan ng mga barang panukso. Kahit nagamit na, pinagtulakan. Doon ko napatunayang si Bunso, tagamana ng pinaglumaan. Kung itatanggi mo yan, fuck you. Panay flow ka lang nun, Brad. Ngayon marunong na mag-1-2, paano naturuan na ng job? Kasi ngayon lang naman to tumalab. Dati yung mga linya ang wewex. Pero ngayon, dati yung mga linya ang wewex. Utang ina mo.
Kasi ngayon lang naman to tumalab. Dati yung mga linya ang we-works. Bali kung di ka pa pala bibigyan ng job, di ka pa sana mag-work. Diba? Kasi kontrolado ni Jabo itong gagong patapon na manipula nga siya ng tao na bilanggo sa kahon. Pati pa nga ata sa ngayon, nakaasa pa siya doon. Tapos na 1945, di pa nakalaya sa Hapon. Ultimo sa Royal Rumble nilang daw, fellas. Tanong lagi sa kanya, sino ka? Hoy! Hindi ka ba nahihiya, ha? O maski na babahala na pati mga napili mong kagrupo hindi ka kinikilala. Katas kakaiba agad estilo. Aba gago ang lupit. Ano nakilala lang sa sino umaasta ng unique? Ulol ay sa sigera. Karaniwan ka pa, chong. Madali kang mabaon. Pero magcha-champion ba si Aiza? Pagdating ng panahon. Kasi itayaman na kayanan sa aking gulang tapal. Mas isugal lang kayamanan niya ay kulang hangal. Magkalaban kailangan walang hupang dasal. Kundi asahan katawan niyang nasa bulkang taal. Ano nakonekta ba sa sabong? Yung resemblance ba abot mo? Panong di doon maaayon ay ito raw yung manok nyo. 45 araw niya ginapang. Maidikit niya lang yung lalim. O 45 days na kinailangan pero sisiw pa rin yan sa akin. Kasi man trip lang aking giliw. At mga sarla mga dulot. Kaya ba't di magmumukha na sisiw? Eh ikaw nga yung nabunot. Diba? Mamas boy na uhugin. Tapos biglang sa battle napakasiga. May curfew, masunurin. Tapos brutal sa mga linya. Kaya kung ba't sa sisiw ka nasalin ay di dahil inaalila. Kundi para bumenta sa marami, iba pang kulay pinapakita. Ang ina mo ka. Kaya kung ba't sa sisiw nasalin, di dahil... Dahil pangalawang bahan, pakinggan natin, Tus. Oh, joke lang, tangina mo! Huwag ka munang sagabal, bro. Hindi pa sapat na alay ko. May kasunod pa sa pakay to. Kasi di pa tayo tapos sa sisiw, aabot pa yan sa lamay mo. Dahil pangalawang bahan, pakinggan natin. Yo, sabi niya kay Nego G, pupugutan kita ng ulo parang Muslim. O, sa mga kapatid nating Muslim dyan, tingin pala sa inyo nito mga mamatay tao, yun ang kanyang boka. Tanginang yan, wala siyang pake kung nag-aaral ka na mabuti o ginagawa mo yan para sa toga. Basta para kay Espero, pag Muslim ka, laman ng bag mo, bomba! Kasi ang tawag niya sa, kasi balaklava, ang tawag niya sa hijab. Pag nakakita siya ng babaeng nakanikab, ang tawag niya, ninja. Tangina kasi neto, sa mga Muslim na lalaki ka na inggit. Kasi sila, pwede magsyota ng marami, habang ikaw, tamang hanap ng hookup, kaso di na kaya kasi sa isang babae na nakatali. Yan ay mentalidad ng may sira sa ulo. Kaya si kamatayan, hintayin mo na lang yung tiyempo. Total maaga naman kayo makikita ng Diyos mo kasi halatang may tama ka sa temple. Ganito ang bunga ng mga magulang na naubusan ng condoms. Basura yung paniniwala. Mas may katok ka pa sa Mormons. Tanginang yan, tapos kaya kinarma to. When Zachary acts, naging pruweba yung vid. Poetic justice, siya naman ginudge nung Muslim. Tapos sabay post sa FB, sa wall, tamang explain, na hindi namin maintindihan ng iyong hangarin. Tamang explain, hindi namin maintindihan ng iyong hangarin. Alam mo ginagawa namin sa mga wall na may nonsense na text, binabandal namin. Kasi tangina nito, mema rhyme. Basta sa tenga, feel na feel, tugma. Kaya like and subscribe kung tingin nyo bano si Dil na Dil Kuda. Kasi tangina, sa dami mong pinaglalaban, katangahan mo pa naalala ng mga tao. Tindi. Naalala ng mga tao. Tindi. Patunay lang yun na tatatak si Dil na Dil Kuda, pero si Espero, hindi. Si Espero, hindi. Kaya si Espero, hindi. Si Espero, hindi. Kaya kung tingin mo doon ay witty, tol, you are fucking dimwit. Dil na Dil Kuda, ang problema, ang the problem you need to deal with. Kasi he felt terrorized, yung sa kanya si Zaki na bobo. Tangina na alarma yung chairman kasi yung bumoses galing sa Moro. Tangina stereotype yung pakay. Pagka Muslim terorista, panakot at panglait. Pero pag sinabing SK chairman, magnanakaw, nagagalit. Bakit? Totoo naman yun Pag may meeting, antok-antukan, ang konat Pero hayop din, pag-usapan pondo, nabubuhayan na. Bakit? Malinis ka sa Commission of Audit, yun ang lagi niyang boka. Paano kami maniniwalang hindi ka nagnanakaw? Si Marcos malinis din sa COA.
May cut ka sa flood control project. Wag mo na itanggi pare pa. Habang lubog yung masa sila binabahan ng pera. Tapos yung pangako, maliwalas na kinabukasan, pero yung plano ang dilim. Sa mabulaklak na salita, nakatago yung tinika. Nakatago yung tinika. Kalat ang mukha ng mga salarin, minsan sama-sama pa sa isang pitik. Sila panay kurap, konsintiyan sabay pikita. Kayo yung mga kanser ng lipunan na dapat napupuksa. Parang nakakargo pa si chairman kasi ang daming nabubulsa. Kung sa linya pa nga lang nagawa mo na magnakaw, ano pa ang hangarin? Malinis ng tingin sa'yo ng kowa, pero hindi sa mata namin. Mag-ingat tayo para kay Beatroom. Tanginan to, yung deal na deal ko da. Ba't pil na pil mo pa? Inaya niya si Saki. Puta, para lang magkaroon ng same vibes. Malabo ba yun? Ang malinaw ako, di ako natalo ni Saint Ice. Sino na dito ng quarters nila? Sino? Napanood niyo laban nitong Butapete? Kung pagalitan at pagsabihan niya si Critical, akala mo naman si Critical, si Duterte. Puta, inaway sa AJK! Anong ginalaman niya doon? Hindi nga yun pulis eh. O abuser man chong. Tanga isang simpleng hamak na user lang yun. Puro siya, sabihin mo yan. Sa tropa kong tinaniman, sabihin mo yan. Sa mga di marunong manakit pero sa balita ng laban, sabihin mo yan. Ulol! Ba't di ikaw magsabi? Ba't kami inutusan mo? De, sa totoo lang, di masamang mamuna at manggalaite. Lalo kung yung sitwasyon, matindi nga. Pero wala ka rin karapatan na manisi ng mga tulad nating biktima. Kasi yung punto mo ata tagilid. Hindi yun yung mga dapat kalaban, tol. Ngayon para saan yung pagtindig? Gulis ka na sa dapat ipagtanggol. Oo, maraming ang nadamay lang. Kung sino-sino nga nadawit. Pero para isisi yun kay Critical, hindi ko maintindihan kung bakit. Tuloy naisip ko anong pinag-iba nito sa mga promotor at ganid. Kung sa maling tao ka rin pala nagtatanim ng galit. Di ba? Kasi totoo lang, against din naman ako sa mga namumuno na leche. Pero ikaw, paliwanag mo naman muna kung pwede. Na paano yung nasasabi ng katulad mong supporter ni Marcos at Duterte? Tangino, share pa boy, share pa. DDS, tanga! Hindi ka against sa kanila. Against ka lang kay Critical. At dahil sa kalaban magmamatter, yung issue sa EJK, pinilit na lang i-angle. In-adjust niya yung prinsipyo. Talagang flexible sa battle. Tanginan to, pakitang tao ang puta. Biglang naging makatao para makamit yung hustisya o para makamit yung panalo. Kasi ang tanging goal mo lang naman ay yung matalo si Critical. Oo, yan yung nahuli ko. So wala ka ng iba pang pinaglalaban bukod dyan sa sarili mo. Kaya wag kang umaktong makabayan. Ano nahuli? Wag kang umaktong makabayan. Alam ko plano mo pasikat. Pinront mo lang na sa laylayan na parang ahon mahirap. Ako maski nung wala pa sa serbisyo, nakibakan at umaalma. Ikaw nung nangangailangan ka na ng boto, tsaka ka lang sumimpatya. Wala nga tong imik sa mga issue. Bulag-bulagan sa paligid. Ako sa sobrang tunay ko bumoses yung taga-ingay na tahimik. Oo, napipi nga yung gago. Yung maangas na paamo. Kaya aking mapapayo, mag-choke ka na lang din para may rason ka pag natalo. Kasi kung ikaw nga si Baby Ama, di ka nababagay sa boto. Kasi yung corona mo na nais, may pahamak na todo. Naiukit na to sa kasaysayan, na itatak na sa oblo, na ikamamatay ni Baby Ama ang pag-upo niya sa trono. Tanginang tagal mo na sarap! Di ni minsan di pa yan nag-viral. Ni hindi niya sumapat o tumatak na parang tribal. Ako yung mga linya ko ay vital at mas the best bilang arrival. Kaya galingan mo na lang, Balts, at kita-kit sa finals. Ay, muli balat, pakinggan natin. Pakinaalatang dihado siya. Nung round 1 puta namimisigal. Tapos ngayon AI generated na picture, di niya kasi kaya labanan ng natural kaya gumamit na siya ng utak artificial. Ganun yun. Kasi tangina na ito. Pero gusto ko muna pasalamat kay Sir Arik. Kasi si Espero nakapasok sa flip top bago makatapat ang gaya ko. Kasi doon ko rin napagtanto kung ganito ang hinahanap sa flip top,
It means mas kaya ko kasi isa kang hype man ni Casper. Tangina, sobrang cringy mo gumalaw, napapatayo mo balahibo namin ng gusto. Talagang feel na feel ko kasi naging anino siya ng multo. Tanga, parang pinasama lang dun ng nanay sa stage, oh. Di mo yun pansin, ha? Para kang bunsong nasangkot. Pag hinahype mo si Casper at tumatalon ka sa likod, para kang trumpong kang karota. Pero, deserve mo yung big stage. Di na nakakapagtaka. Kasi lagi namang maganda yung laban. Pag nanonood ka sa baba, kasi paano kita seseryosohin? Isa kang meme with no hope. Isa kang katatawanan, no joke. Kasi sabi niya kay Mix, sana mamatay na yung pamilya para merong reference. Pues, sana yung magulang mo mabuhay pa ng matagal. Hanggang sa mapanood nila kung paano ko balahurain yung anak nilang huwaran. Hanggang sa dumating sa puntong sa mga pinsan mo gawin kang reference para wag nila tularan. Tapos ito magbibigay sa akin ng break. Tangay na di ko expect yung ganun. Dahil ang breaking news lang ngayon ay yung pagbalik ko sa expectasyon. Tapos tangina nito. Expectasyon. Kasi expect namin si Meng katapat mo. Pues gawin yung totoo. Sa finals namin, sa undercard, magwasakan kayo ng puri. Habang binabasag namin ni Nasha mga tingin nyo sa rookie. Isa kang pusi. Nung si Meng inatrasan, battle nila good kid. Pagka-share binulyawan. Pero nung nakita sila, uy shit, biglang appear naman. Ano yon? Isa ka talagang meme, no? Yung galit biglang nawala. Tangina, pampahype lang saglit. Tangina mo, Jepoy Dizon! Tangina mo, Jepoy Dizon, napaka-peke ng tapang mo sa net. Kasi gusto niya daw ng high quality na match-up. Yun daw ang gusto niya kahit yung hate ay wala naman. Beef lagi hain sa madla kahit tinitipid bawat dakdak pang tapa lang. Isang tunog mo, hindi. Tunog espero ka na nakakabugok. Ikaw yung tunog na ayaw namin maging katunog. Isisigaw ko talaga hanggang ma-hurt ka sa kada hertz na mako-consume. Kung ang star ay galing galaxy, walang silbi ang space. Ngayon wala akong pake sa volume. Tabang-tapangan ka lang, feeling galing Compton. Subukan mo ko angasan sa achievement mo sa mga tula. Baka hampasin kita pake ng rapcon kasi wala yan sa edad o natapakan na league. Balahibot ikaw sabay ang tindig, mapapatapig sa mga dibdib kahit hindi sa puso nagpaparinig. Sa akin hindi, sa bugto sa akin kahit hindi nakasindi. Kasi paano mo ako mabubugbog sa rap nung mga araw na sutula ka nagpapakilig, sumasabay na ako sa beat, bitch! Hindi tayo magkaparehas. Sa rhyme ay mema, throw lang to. Habang ako, ang angas ng dating sa sobrang quotable. Tangina kasi nito. Wala nang himala sa ngayon at yan ay dadamahin mo. Hindi nasuntok sa buwan ng bawat hiling ko star na mismo pababagsakin ko. Kasi wala namang pake sa kung anong sasabihin kong panguli sa'yo, sa MC to. Dahil ang hinihintay lang nila na ender ay ending mo. Dahil palakpakan natin laban na yun. Palakpakan muna natin laban na yun. Wanted 3, titulo 2025. Salamat sa Branded, Hypebeat Black Manila, Real Jokes, Skillion, Pinoy Boulevard, kay Madam Erlen Shaw at ang boto ng Horado 3-2 para kay Tus. Salamat. Salamat nga pala sa Pulo ay Tito Sherman. Sa mga buo ng Pulo. Sa mga tropo, kay Mary Kay na lagi ako sinasala sa likod, pre. Yun. Salamat. Ay, shoutout din pala, Jonas Binala, tapos Genesis Des. Yun, shoutout lang kay Pink Manchito, Kirby Oraler, kay Michael Bon, kay Clifford, kay Eman, kay Mel, kay Eli, kay Kuya Ambo, Ondo, Ryan, Andrew, kay Isko. Happy birthday kay Isko. Siyempre sa mga ka-SK. Yeah. Judges. Yo, Andros, una-una, congrats daw, solid ng laban. Ang binoto ko si Martri. Hindi, para sa akin, round 1, sabog na sabog si Josh. Hindi, round 1, nung bumalat si Espero, kala ko kanya na yun. Pero, para sa akin, sobrang dikit lang. Mas galante sa multi, sa magagandang tugma si Tus, although pareho silang malaman at magaganda yung angulo, pero binigay ko ng konting-konti para kay Tus. Sa round 2 akala ko na nagkakalat si Espero talaga, pero part nung strategy niya pala yun, so sobrang convincing nung round 2 niya. Ang ganda nun, para sa akin ang hirap na nun tapatan.
Pero nung bumanat si Tus, although nauutal-utal siya, pero tangina ang gaganda nung mga ano niya, nung linya niya sa round 2 kumpara sa round 2 ni Espero. Para sa akin, ayun, medyo mas malaki ng konting lamang na panalo si Tus sa round 2. Sa round 3, para sa akin, tabla lang. Ang ganda nung pamimersonal ni Espero. Ang ganda nung angulo. At talagang minamama niya si Tus. Yung stage presence niya, ang ganda. Sa putang ina nyo! Kakahirap yung tao eh. Ayun, tapos yung sa round 3 ni Tus, ayun, solid din yung mga napili niyang angulo. Maganda rin yon. Tapos, hindi, ayun, galante pa rin siya sa multi. Gayahin niyo yung, gayahin si Andros yung prepare sa laban. Diba? Ayun, para sa round 3, tabla, round 2, round 1 kay Tus kasi 2-5 yung inabot niya. Tama ba yun sa judging? May gano'n, no? Next, Judge. Hindi ka na namumuli Judge. Sino ba? Sino yun? Judge. Si Verse. James. James Bex. Sobrang dikit ng laban. Nag-decide ang sorry round 1 binigay ko siya kay Espero. Ako yung bumoto isa ako sa bumoto kay Espero. Round 1 binigay ko siya kay Espero. Sa round 2 dun parang medyo umano si Tus, medyo lumayo yung nila kasi kaya din niya may stumble din siya. Tapos sa round 3 dikit siya. Kumbaga yung 1 and 3 nila parehas para sa akin. Dikit siya. Then sa round 2 na lang ako pinaka-mase. So kay Espero yung round 3. So 1 and 3 para sa akin draw. Sa round 2 Espero. Next. Judge. Oy, importante pa to. Wala ko marami po. Yo, Chat tayo. binoto ko si Tus. Round 1, binigay ko yung kay Tus. Pero konti-konti lang kasi ayun yung pinakadikit nilang round, yung round 1. Grabe, pero mas natripan yung mga punch ni Tus. And sa round 2 dito, may mga may mga mali sila sa mga rounds nila, pero may mga moments din sila sa round 2. Kaya ginawa ko, tinabla ko na lang yun kasi parang walang lumamang sa akin sa round 2. And yan naman ito. Sa round 3, lumamang ng konti sa akin para si Espero kasi okay yung mga punto niya ron. Tapos, pero hindi niya masyadong naiwan si Tus. Siguro mas naiwan niya si Tus, mas mapapaisa ang baboy si Espero. Kasi ang ginawa ko na lang, dahil round 1 nga kay Tus, tapos round 2 tabla, tapos 3 kay Espero, parang tabla sila, di ba? Ang nangyari lang sa akin, inisip ko, inisip ko na lang kung sino yung mas natripan kong style and mas natripan kong kumuha ng angulo tsaka yung performance. So, binoto ko si Tus. Kahira niya kasi yun. Next. Ayoko, ano pa? Yo, D-Pro. Isa ako sa bumoto kay Kalugar. kay Espero naman. Dikit lang din yung laban tol. Pares lang may round din nakuha tol. Round 1, nakuha yun ni Espero. Slight edge lang. Yung 2 talaga tol, yun yung pinakadikit nilang laban doon. Tapos yung round 3 naman tol, yun talaga yung kay Tus talaga. Yung level of difficulties ng pagsulat ni Tus, doon din lang ito yung round 3. Siguro nagpa-ako ng loob ko para iboto yung round 2 kay Espero, yung sa may fake hander nyo doon. Parang naghanap na lang ako ng isang quotable na line para makuha yung boto. So binigay ko yung kay Espero. Last Judge. Yo, said, grabe, sobrang well-rounded ng dalawa. Para silang di nagpapatalo pagdating sa rhymes, sa stage presence, pati sa punchline, sobrang dikit lang talaga ng laban. Yung unang round hindi ako nag-focus sa quantity ng punchline mas binigyan pansin ko yung quality ng punchline kasi kahit gaano kadami yung punchline na natataw ni Espero, yung may mga punchline si Tus na parang enough para ma-dominate yung round na yun. Kaya sobrang bahagya binigay ko kay Tus yun. Then round 2 mas madaling explanation, nagmatter lang talaga sa stumble, pero pagdating sa punchline count, sa rhyming, sa stage presence, ganun pa rin, medyo dikit pa rin, pero yun, sobrang bahagya ulit kay Tus. And
Round 3, itatabla ko sana until lumang din yung punchline na parang mali, sa rookie binabody bag, parang something like that. Kaya yun, sobrang bagay lang talaga, 9.5, 9 point, saka 9, 2 binoto.